Okay, so Hmm. kung wala po, tutuloy na po ako dun sa kung paano, no, kumita sa forex trading. So, dito po, ganun din sa mga traditional business. Bibili ka lang ng currency kapag mura pa yung halaga niya, pagkatapos ibebenta mo siya kapag po tumas na yung value niya. So, yung profit po is yung difference. Halimbawa, ang exchange rate ay 50 pesos per $1. Tapos, after a few hours, no, ay naging 55 pesos na yung $1. So, yun pong difference, yun po yung inyong profit. So, ang tanong na lang is kung ilang dollar yung binili mo. Kuha nyo po. Kopya? Wala nang nasagot ah. Nandyan pa po kayo mga kapatid? Check muna, check. Kape muna tayo mga kapatid. Nandyan pa po kayo. Sabi po. Copy po. Ayun, salamat sa Diyos. So, malinaw po ah. So, kaya hindi po ito parang sugal. So ito po ay talagang legit na traditional business. Ang produkto lang ay pera. So ang tatandaan nyo lang po, mayroong mga major currencies. Yan po yung USD, Canadian dollar, Euro, British pound, Swiss franc, New Zealand dollar, Australian dollar, at saka Japanese yen. Ibig sabihin, yan po yung mga currencies na mga kilalang currencies yan, and yan po yung magaganda yung galaw. Ibig sabihin, yung pagbabago-bago ng palitan sa kanyang pong mga ganyang mga currencies ay ah, malalaki yung changes. And syempre, kung halimbawa, yung sa example natin na 50 naging 55, eh di ang profit mo doon, 5. Eh paano kung yung 50 naging 70? So, mas malaki po yung changes, mas malaki po yung profit. Kuha niyo po kapatid, yun pong ibig kong sabihin. So, pagka major currencies, ganun po yun. Mas magalaw, mas maganda yung profit. Kuha niyo po. So, sa forex trading po mga kapatid, hindi po isa-isang currency ang pag-purchase. Lagi po silang naka-pairs. Ang tawag po doon ay forex pairs. So, kung mayroong major currencies, mayroon din po major pairs. Ang major pairs po is yung lahat ng major currencies na ipinarehan nyo po sa US dollar. So yan po yung Euro USD, USD JPY, okay? GBP USD, USD CHF, AUD USD, USD CAD at NZD USD. Pero bukod po dyan, mayroon pa pong ibang mga currencies na pwede po tayong i-trade. Yan naman po yung cross pairs and yung exotic pairs. So, lahat po yan ay pwede po nating pagkakitaan. Ang pagkakaiba lang nga po sa major pairs, ito po yung mas malalaki yung paggalaw. Kuha nyo po. So, dito, sa looban ng isang araw, pwede na po kayong kumita. Sa looban ng 15 minutes, pwede na po kayong kumita. In fact, mayroon po yung mga tinatag na scalper na 1 minute, 5 minutes po, kumikita na po sila. Kuha nyo po. Kuha mga kapatid. So dito po Kaya tatandaan po. niyo mabuti na no bukod sa sila ay forex pairs, tandaan nyo na yung una pong currency sa isang currency pairs, ang tawag po doon ay base currency, and yung pangalawa po is yung quote currency. Kuha niyo po. So pag sinabi mong bibili ka ng Euro USD, ang binibili niyo po ay Euro. Kuha niyo po. Euro dollar. Kopya po. At ang ipinapapalit nyo po ay yung USD. Kopya. Maliwanag po. So ganun po yon. So again, yung unang currency, siya po yung tinatawag na base currency. And yun naman pong second currency, yun naman po yung tinatawag na quote currency. So dapat nyo din pong laging intindihin na tuwing tumataas ang value ng base currency, ay bumababa naman po ang value ng quote currency. Kopya. And yung pagtaas po at pagbaba po ng currency o value ng currency ay laging equal. Kuha nyo po. Halimbawa, yung value ng Euro USD, no? Ng Euro sa Euro USD na pairs ay tumaas ng 1 pip. Ibig sabihin po,
yung value ng USD sa Euro USD na pairs ay bumaba din po ng 1 pip. Kopya. Maliwanag po yon. So, dito po, no, kung halimbawa, kayo po ay bumili ng Euro USD na pairs, kuha nyo po. Kung ang value per pip, no, ay 10 USD. Pagkatapos umangat po, no, yung value ng euro sa pairs na Euro USD ng 10 pips, then ang profit nyo po doon ay 10 USD per pip times yung 10 pips na movement, yun po ay 100 USD. Ganun lang po yung pagkita. So tanong, ano ba yung pips? Ang pips po, yan po yung measurement ng price movement. Kumbaga, kung sa bigas po mga kapatid, ang ginagamit nating sukatan pag bumibili tayo ng bigas is kilo. Sa Forex po ay pips. Kuha nyo po. Bawa, tumaas ng 1 kilo o tumaas ng 2 kilo. So, ganun po yon. Naintindihan nyo kapatid? Kuha nyo po. Kopya. So, pips po ay tinatawag na yun po yung percentage in points. Halimbawa, ngayong anong oras ba ngayon? 8:53. Ang value halimbawa ng Euro USD ay 1.1700. Ang ibig sabihin po nun, ang value ng 1 euro, kasi lagi mayroong isang 1 doon po. Ang value ng 1 euro ay equivalent sa 1.1700 na USD. Yun po ang ibig sabihin nun. 1.1700 pips na USD. So, kapag po yan ay gumalaw, naging 1.1705, ibig sabihin from 1.1700 tumaas ng 5 pips. Kuha nyo po. Pag bumagsak yung value niya, naging 1.1695, ibig sabihin bumaba po ng 5 pips. Kuha nyo po. Dito po sa forex trading, mayroon din tinatawag na lot. Ang lot naman po, ang ibig sabihin po nun is, kung baga sa bigas, ang unit of measure ay kilo, tapos pagka bulk order na, is kaban. Diba? Sa amin po sa Mindoro, pag sinabing isang sako, isang kaban, yun po ay 50 kilos. Do dito sa Batangas, ang isang sako ay 25 kilos na lang. So sa amin yun ay kalahating kaban. So, sa Forex po, mayroong tinatawag na lot. So, every time na bibili po kayo, sabi nyo, pabili ng 1 lot ng Euro USD, ang ibig sabihin po nun, bumibili kayo ng 100,000 units ng Euro. Kuha nyo po yun mga kapatid. Laging 100,000 units. Yun po yung lot. So, tanong, paano yung Kuya Tan kung wala naman akong ganong kalaking pera? Di sa halip po na ang ilalagay nyo po dito ay 1 lot, gagawin nyo pong 0.001. Kuha nyo po mga kapatid. Ganon po yon. So, yung value po ng paggalaw, no, o value per pip, ay nakadepende sa kung ano yung inilalagay nyo dun sa lot size. Dito po yon. Kuha, yung tinatawag na volume. Kung 1 lot ang inilagay nyo po dyan, ibig sabihin nag-purchase ka ng 100,000 units, ang value po ng bawat paggalaw nun ay $10 per pip. Kuha nyo po, $10 per pip. So kung halimbawa, ang ginawa nyo po ay ginawa nyo 0.5 sa halip na 1, then ang magiging paggalaw po nun ay $5 per pip. Kuha mga kapatid, kuha nyo po. Naintindihan po ba ng lahat kung bakit dapat naintindihan natin yung value per pip? Kasi ganito po yan mga kapatid ha. Kung hindi mo kasi alam yon, nagkamali ka ng lagay ng lot size, baka hindi mo alam na pag nagkamali yung trade mo, ubos ka agad yung laman ng trading account mo. Kasi dito po sa forex trading, anong nangyayari po ganito? Bago kayo makapag-trade, kayo po ay mag-open muna ng account sa isang broker. Kumbaga parang sa bangko, bago kayo makapag-transact,
no, gamit yung inyong ATM, dapat may laman. Kuha nyo mga kapatid. Ganon din po yon. So, kung hindi mo alam yung lot sizing na tinatawag, inilagay mo pala ay one lot, eh di syempre, ang value nun per galaw ay ano, $10 per pip. Eh tapos $100 lang pala yung ano mo, yung laman ng trading account mo. Eh di pag nagmali ng 10 pips, di ubos na agad yung pera mo. Naintindihan niyo po ba ako mga kapatid? Kuha. So yun lang po yung logic doon. Although, bawat broker po ay mayroon din yung tinatawag na leverage. Yun po ay pautang na dagdag sa inyong capacity na mag-trade. So meron po nagpo-provide ng 1:100, 1:500, 1:200. Ang WeGolden po ang alam ko ay 1:1000. So kung baga, halimbawa, ang punay mo yung $100 lang, no? Dapat sana kung wala kang leverage, makakapag-trade ka lang ng up to $100 na trading size. Pero kung may leverage, kung 1,000, 1:1,000 yung leverage, then pwede po kayong mag-trade ng kung magkano yung balance mo, let's say $100 times yung 1,000. Kuha niyo po kapatid. Yun nga lang, double-edged sword po yun. Siyempre, kung malaki yung trade mo, edi malaki din yung bawas nun sa account mo. Kuha niyo po mga kapatid. Kaya mag-iingat po sa pagtitrade. Pero huwag po kayong mag-alala dahil mayroon naman pong kasama yan sa sistema na ituturo ko sa inyo sa atin pong pag-aaralan sa third day kung paano maging tama yung pagkwenta ng inyo pong lot size. Which hindi po mahirap kasi mayroon pong calculator na ginagamit. Okay? Meron pong lot size calculator. Sobrang bilis lang po noon. Okay? So, ito naman po yung mga schedules ng mga market. So, meron po kasing mga market, no, na nag-open and nag-close depende sa kung anong oras. For example, yung Asian session or Asian market sa Japan po ito, no, yan po ay 7 a.m. to 3 p.m. Philippine time na po yan. Tapos, yun pong London session, no, ito po yon 3 p.m. to 11 p.m. So, meron po kasing magkaibang market sa loob ng Europe. So, yun po yun. And then US session is um, start po yan ng 8 p.m. hanggang 5 a.m. po ng umaga. Kuha niyo po mga kapatid. So, ibig sabihin, yung buong 24 hours, mayroon po naka-open na market. Kaya pwede po kayong mag-trade. Okay? Maliwanag po yan ha. So, ang tanong naman po is, paano natin malalaman kung tataas o bababa ang presyo ng isang currency? So, mga kapatid, sobrang halaga po niyan ha. Kasi 'di ba, sabi natin kanina, paano po ulit, tanong ko nga po kayo, paano ulit kumikita sa Forex? Meron po bang pwedeng sumagot? Pwede sa IB, pag-IB. Kahit na hindi Okay, ka pwede yon. trade. Tama yan. Pero in relation doon sa actual na trading kapatid, paano po ulit tayo kumikita sa Forex? Kapag Buy and sell. nakabili tayo na mura pa ang halaga at nabenta natin pag tumaas na ang value. Tama? So ngayon nun, ang pinakamalaking tanong is paano natin malalaman, una, alin ang mga currencies o currency pairs na tataas ang value. Di ba? Importante yon. Kasi baka mamaya akala mo pataas. Tapos biglang pababa na pala. Yun yung lugi. Parang pumunta ka sa Divisoria, may nakita kang sapatos. Eh yung sapatos na to nakita mo 250 lang. Eh sabi mo, ang ganda nito ah. Parang pagdating ko sa Mindoro, mabenta ko to ng 3,000 ah. Di ba? Eh pagdating mo sa Kalapan, 150 na lang pala ang bentahan. Eh di lugi ka. Naintindihan niyo po? Ganun po yon mga kapatid. So dapat mahalaga, pagtuunan yung pansin yung mga ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung tataas ba o bababa ang value ng isang currency. At dyan po ay pag-aaralan po natin yung fundamental analysis, technical analysis, at sentiment analysis. So sobrang simple lang naman po niyan.
Sa fundamental analysis po, sinasabi diyan na ang paggalaw, ang pagbaba o pagtaas ng presyo ng isang currency o value ng isang currency ay nakadepende sa ekonomiya ng isang bansa o nung bansa na may-ari nung currency po na iyon. Kung halimbawa, USD, di nakadepende po yon sa ekonomiya po ng US. Na yun naman po ay malalaman natin based po dun sa mga tinatawag na economic indicators, no? In a daily basis po, no, mayroon pong tinatawag na economic calendar kung saan ito po ay nandoong lahat, no? Naintindihan niyo po. So lahat 'yan dapat naiintindihan po natin ng maayos. Pero ang good news, no, mayroon na po kasing AI ngayon. So mas napadali na po yung paraan po ng pag-analyze po natin ng fundamental analysis. So papakita ko na po sa inyo ng actual, okay lang? So sa dati po no nung nagtuturo ako nung 2019, iniisa-isa ko 'yan talaga. No, pumunta pa kami ng Forex factory. Ito po yung pakita ko sa inyo. So ayan, Forex factory. Yan. So, nandiyan po lahat yon. So, ayan. So, may mga economic calendar. Tapos, intindihin mo pa, ba't pula, ba't green. So, tapos, i-compare mo pa yung dalawang currency ng isang bansa. Kuha nyo po. So, ngayon, hindi na po ganon. Gagawin nyo na lang, pupunta na lang po kayo dun sa mga AI. Like si ChatGPT, si Grok, si Gemini, no, Perplexity. So, madami na po yan. Ako po, ang gamit ko po ay si ChatGPT. So, sa akin lang, pumunta po ako dito. Tapos, inalagay ko po ay deep research. Para mas malalim yung pag-analyze ng market. Tapos, meron po akong, ibibigay ko po sa inyo yung ginagamit ko po na prompt. No? Ibig sabihin ng prompt, ito po yung text files ng pag-uutos kay ChatGPT. So, ito po yon. So, ayan po siya. So, ibibigay po ito sa inyo. Gagawin nyo lang. Ika-copy nyo lang po yan. Kuha. And then, pagka-copy nyo po, ipipaste nyo lang po yan dito. Kuha. So, ito nga lang, pagka ginamit natin yung deep research, medyo matagal yon. So, for the purpose po na mas madali nyo makita yung ibig sabihin, web research muna ang gagamitin ko para makapagbigay na agad ng mabilis na data, yun pong ChatGPT. So, ulitin ko po So, pumunta tayo dun sa prompt. So, ito lang po. Kukopin nyo lang po ng mga kapatid. Yan. Control C. So, tapos, ipipaste nyo lang po dito. Tapos, hit nyo lang po siya. Magpo-provide na po siya ng analysis. So, yung dapat na tayong magbabasa, siya na pong magbabasa. And bibigyan na po niya tayo ng kung ano yung mga pwede at maganda nating i-trade with explanation. Of course, better pa din po na intindihin nyo. Para moving forward, totoong naintindihan nyo kung ano nangyayari sa fundamental analysis ng currencies na gusto nyo pong i-trade. Pero dito, dahil sa ginawa kong prompt, makikita nyo, ito na po yung output niya. Mayroon siyang strength ranking, alin yung mas malakas na currency at alin yung weak currency. So pag magte-trade po kayo, kunin niyo yung strongest at saka yung weakest. So USD, NCD, USD. Kuha niyo po. USD, JPY. Pwede din. AUD, JPY. Kuha niyo po. Kuha. Laging kung ang mas malakas na currency ay yung base currency, buy po yon. Kung ang mas malakas na currency ay yung quote currency, sell po yon. Kuha. Halimbawa, NCD-USD, ang base currency ay NCD. Ito po ay mahina ang NCD compare sa USD. Di ang atin pong position ay sell. Naintindihan niyo po ba yon? Kasi di po ba, sabi ko kanina, mayroong base currency at quote currency. Pag tumataas ang value ng base, bumababa ang value ng quote. Pag tumataas ang value ng quote, bumababa ang base. Kuha nyo po. In this case, ang mas mataas is base. Ang mas mababa ay base.
So, ibig sabihin, ang mas mataas yung quote. Kuha nyo kapatid. So, ibig sabihin, ang pataas is yung quote currency. So, instead na buy, tayo po ay magsisell. Kuha mga kapatid. Kopya. Hala, naintindihan po ba yon mga kapatid? Copy po. Copy. Lahat nakaintindi kung bakit magbabay at kung bakit magsisell? Maliwanag po. Okay. So, ito po ay madali lang. Copy and paste. So, ibibigay ko po sa inyo yung prompt, no, sa atin pong GC. Tapos, i-provide na lang doon sa mga in-invite nyo po, mga kapatid. Ano po? Kopya. So, yun po yung tungkol sa fundamental analysis. Maliwanag, mga kapatid. May question po so far. So, tandaan lang, kapag po gumaganda ang ekonomiya ng isang bansa, tumataas po ang value ng kanyang currency. Okay? So, ito naman pong sentiment analysis, yan naman po ay based sa kuro-kuro ng mga traders. So, meron din pong website kung saan nyo po makikita yung ganoon pong mga analysis. Ito po yon, sentiment. So, may FX book. So, makikita nyo po. So, Euro USD, mas madami sa current na nagtitrade ngayon ay nakasell sa Euro. Kuha nyo po. So, gusto ko lang po maintindihan nyo na between the two, ang mas pinapahalagan ko po ay fundamental analysis. Kasi ang fundamental analysis po, yun ang tunay na driver ng paggalaw ng presyo ng currency. Ito kasi ay opinion o tingin lang ng mga traders. Kuha nyo po. Maliwanag. No? So, pero syempre, sisilipin din natin yan. Although sa akin po, malimit. Kung ano yung sinasabi nito, halimbawa dito, ang euro ay mas malakas, ang euro ay mahina compare sa, ang euro USD ay sell. Ibig sabihin, ang euro ay mas mahina sa USD. So, minsan, actually, most of the time, baligtad. Kuha nyo po. Pero again, mas binibigyan natin ng halaga, yun pong fundamental analysis at saka po, yun pong tinatawag na technical analysis. So, ano naman yung technical analysis, ano? Sa technical analysis po, no, ito naman po yung pag-aaral o pagbabase ng ating analysis sa kung tataas ba o bababa yung presyo ng currency dun sa mga nakaraang paggalaw ng presyo ng currencies na atin pong ina-analyze. Kuha niyo po, ano ba, Euro USD. So, pag sinabing technical analysis, nakabase po sa kung anong nangyari sa mga nakaraang minuto, nakaraang oras, nakaraang araw. Kopyahan niyo po. So, yan po ay pinapakita naman nung tinatawag po na mga candlesticks. Kuha niyo po mga kapatid. So, tatandaan nyo lang po, ang market, no, ay binubuo lang ng actually tatlong direction. Yun pong mag-uptrend o pataas yung value ng isang currency, magsa-sideways, no, o yung pahalang, no, hindi siya pataas, hindi siya pababa, and downtrend. Yun naman po yung pababang paggalaw ng presyo ng currency. So, bakit kailangan alam nyo yan? Pag pataas, ang paggalaw ng mga candlestick o yung paggalaw ng presyo ng currency sa mga nakakaang oras, then possibly pwede mo sabihin na magtutuloy-tuloy pataas yun. Pag nag-sideways, then maintindihan mo na ay baka hindi na siya tutuloy pataas. Baka bababa na siya. Kuha niyo po mga kapatid, maliwanag po. So ang tanong lang is, paano natin malalaman na pataas yung ah paggalaw ng currency? By the way, yun pong tinatawag na paggalaw ng presyo ay tinatawag po na trend. Naintindihan niyo po? Yung direksyon ng paggalaw, yun po yung tinatawag na trend. Kuha niyo po mga kapatid. So, paano natin malalaman na pataas at pababa? Okay? So, dadalhin ko na po kayo sa chart. Okay lang po mga kapatid? So, ganito po yon. So, halimbawa, sa trading view, ito po yon. So, let's say, Euro USD. Halimbawa, Euro USD. Okay?
So ito po yung ginagamit ko pag-analyze trading view, no? So ayan, so ito, masasabi niyo po ba yan na pataas o pababa? Pag dito po, actually siya ay sideways. Kuha niyo po. So ito naman ay yung pataas. Kuha niyo po. O pataas. So mamaya tuturo ko sa inyo paano ba nasasabi na pataas at pababa. So dito tayo. So kapag po yung paggalaw ay nagki-create ng higher high, higher low, higher high, higher low, yan po ay uptrend. So, Kuya Ton, ano ibig sabihin mo nito? 'Di ba? So, kung papansinin niyo po dito mga kapatid, yan. So, hindi naman isang diretsong pagtaas agad ang currency. Kuha niyo po. Hindi yan diretsong pataas. So, mapapansin niyo, ayan, may mga guhit akong papaganyan. Kuha niyo po. Ibig sabihin po nung high, ano ba yung pinakamataas na price na narating? That is high. Kuha niyo po. And ano yung pinakamababa na narating na price? That is low. Kuha niyo po kapatid. Kuha niyo po. Ayun, nakikita niyo po ito. Pamula dito, umangat. So hanggang doon siya nakakating. Kuha niyo po. Tapos pamula doon sa pinakamataas, bumaba. Hanggang saan yung pinakamababa niya? Yun. Kuha niyo po. Tapos umangat ulit. Hanggang sa yung pinakamataas. Yun. Kuha niyo mga kapatid. So bawat paggalaw po, yung direction na katulad niyan, ayan po ay tinatawag na structure or yan po yung tinatawag na movement. So, ito po ay impulsive move, corrective move, impulsive move, corrective move. Kopya. Naintindihan niyo po? So, yung pinakamataas na kating, ang tawag po doon ay high pivot or high. Yung pinakamababang na kating is low pivot or low. Kuha niyo po. Kaya pag kinumpare niyo po yung dalawang high, kapag yung pangalawang high ay mas mataas sa unang high, siya po ay tinatawag na higher high. Pag yung pangalawang pivot na low ay naging mas mataas dun sa unang pivot na low, siya po ay tinatawag na higher low. Naintindihan? Kaya kung halimbawa na nakakapag-create ng low papuntang high, tapos nagkaroon ng higher low, comparing dito, and nagkaroon ng higher high comparing sa previous higher high, highest high, yun po ay tinatawag na uptrend. Nakuha po ba yon mga kapatid? Check. Kuha po. Maliwanag. Kapag naman po nagkaroon ng direction na yung dating high, yun, dating high, ano, dugtong natin, ulitin natin. Yung dating high, no po, at yung dating low, no? Yung dating low ay naging mas mataas na dun sa second law o yung second law is naging mas mababa dun sa previous law at yung bagong high ay naging mas mababa sa dating high, ito po ay tinatawag na lower low. Ito naman ay tinatawag na lower high and then lower low, lower high, lower low. So pag nagkaroon ng high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, siya naman po ay tinatawag na downtrend. Kuha niyo po. So ito naman po ay tinatawag na uptrend. Okay. Maliwanag po yan mga kapatid. Maliwanag. Now, hindi po laging ganyan ang takbo ng market. Mayroon pong mga pagkakataon mga kapatid na nagkakaroon ng high, higher low, lower high, lower low, higher high. Yan, ganyan po siya. Walang nabubuong higher high, higher low, or lower low, lower high. Yan po ay tinatawag na sideways. Kopya po. Now, Kuya Tan, ano ang importance? Bakit kailangan alam namin yan? Kasi nga, di ba, kapag magte-trade tayo, alam natin dapat kung anong direksyon ng isang currency pairs. Para alam natin kung tayo ay magbabay or magsisell.
So dahil ang base currency ang ating binabay, then dapat tandaan nyo po na kapag pataas ang market, yun ay tinatawag na bullish. Pag naman po pababa ang paggalaw, yan po ay tinatawag na bearish. At pag naman po sideways o hindi nagkakaroon ng bullish tsaka bearish, yan po ay ranging. At ang importance niyan, pag po pag po bullish o pataas, hindi po dapat kayong mag-iisip na magbenta o mag-sell. Kuha. Pag naman po pababa o bearish ang inyo pong paggalaw, huwag po kayong mag-iisip na mag-buy. Kasi pag bullish, ang position natin ay long lamang. Pag naman po bearish, ang position po natin ay sell lamang. Kasi pag bearish, ang tumataas na value ay yung quote currency. Pag bullish, ang tumataas na value ay yun pong base currency. At dahil tayo ay bumibili lang pagpataas pa ang value, ibig sabihin, kapag po bearish ang market, dapat ang bibilhin natin ay yung quote currency dahil yun ang pataas ang value. Pag bullish naman po, ang bibilhin natin is yung base currency. Kaya buy ang position. Maliwanag po. Uulitin. Pag po bullish, buy. Pag bearish, sell. Walang matigas ang ulo. Kasi sa totoo lang, dyan po madaming nasusunugan ng pera kapag naging magaling na. Magaling ng maghula. Okay? So, kung mapapansin nyo kanina, mayroon akong pinakita ng mga kulay green at red, no? Na mga rectangle. Yun po ay tinatawag na candlestick or yun po ay tinatawag na candlestick. Okay? So, ang green candlestick po ay nagre-represent ng bullish movement. So, pag nakita nyo puro green, bullish yun. Pag puro red, yun ay bearish. Pero dapat nyo pong maintindihan na mayroon pong component yung candlestick. Yun po yung yun pong body. Ito yung mayroong yung rectangle na buo. Okay? And mayroon din pong tail na tinatawag. No? Yung pangguhit lang. Yun po ay nagre-represent ng paggalaw ng presyo dun sa panahon, no, na nire-represent ng candlestick. Kasi po, ganito po yan. Halimbawa po dito. So, halimbawa dito. Yan. Diba ito po ay kulay green, tapos ito po ay red. Ito mahaba, ito maiksi. Pero still, bawat isang candlestick po niyan, kung naka-click po dun ay 1H. Nakita niyo po ba 1H? Ibig sabihin, ito po ay nabuo sa looban ng isang oras. Ito din po ay nabuo sa looban ng isang oras. At lahat ng candlestick na yan ay nabuo ng tig-iisang oras. Kopya. So, ang dapat nyo lang pong maintindihan, kapag ang candlestick ay naging pula, ang ibig sabihin po nun, siya ay nag-open dito sa price na ito at nag-close sa mas mababang price. Anong ibig sabihin? Let's say ngayon po ay, anong oras na ba? Gabi na, 9. Let's say 9:23. So, let's say nung 9 o'clock, sa 1 hour time frame na candlestick, nandito yung price. Tapos after 1 hour, naging mas mababa yung presyo ng currency. Yan po ay kulay pula. Pag naman po, dito siya nag-open tapos nag-close sa mas mataas na presyo, yan po ay green. Kuha nyo po. Maliwanag mga kapatid. So, Kuya Tan, ba't may buntot? Kasi ganito po yan. Ito, ang kwento nito, maaring 9 o'clock nandito yung price, bumaba, tumaas hanggang doon, tapos bago nag 10 o'clock, bumaba na doon. So, nabuo yung body, open and close, pero mayroong highest price at lowest price na nabuo. O napuntahan yung paggalaw ng price during that particular time frame or period. Kuha niyo po mga kapatid. Question. So, naintindihan po yun mga kapatid ha? Naintindihan po ba? So, ito po mahalaga. Kailangan nyo maintindihan. So, kung ang
isang candlestick nabubuo tapos nag-o-open tapos nagko-close, no? Sa mas mataas na price, yun yung body, no? Tapos yung buntot, yung tail na tinatawag ay nabubuo na dahil tumaas siya tapos bumalik, then ibig sabihin, pagka maliit yung tail, ibig sabihin strong yung movement. Naintindihan niyo kapatid? So dito, bumaba, tumaas, bumaba ng konti, ito yung body. Kuha niyo po. Ano ibig sabihin? Dito siya nag-start. So dito, madaming buyer. Kuha niyo kapatid. Kaya madaming bumibili ng currency pairs. Kuha niyo po, may demand. Kaya tumataas yung value ng currency. Kopya niyo po. Tapos biglang umubot sa point na wala na masyadong bumibili. Kaya bumaba yung value. Kasi 'di ba, pagka po konti na ang demand, bumababa ang value o yung price. Ganun po 'yon. Kopya. So ito naman, maaring dito galing tapos wala masyadong bumibili kaya mas madami yung seller. So bumaba yung value ng currency. Tapos biglang tumaas ulit, bumaba ng konti, tapos dito po na close. So ano pinapakita ng mga ito? Dito walang kontra, 'di ba? Ibig sabihin pagpasok nung time frame o nung period ng candlestick, puro buyers, puro buyers. Kaya tumaas ng tumaas yung value, dominant ng buyers. Kuha niyo kapatid, mas madaming buyer. Kopya kapatid, mas madaming demand dun sa base currency. Naintindihan niyo mga kapatid? Kuha. Naintindihan po ba? Kuha po. Naintindihan niyo kung ba tumataas sa bumababa? Ha? Simple lang, supply and demand. Tapos mayroon tayong dalawang currency. Pagka tumataas, ibig sabihin mas madami ang demand ng base currency. Kung ano ba, Euro USD, mas malaki ang demand sa Euro. Kaya tumataas yung value ng Euro. Kopya niyo po. Pag naman bumababa, naging red, ibig sabihin mas dumadami ang demand ng USD. Naintindihan niyo mga kapatid? Ganun po yon. So kaya sinasabi na, uy, mas madaming buyer at saka mas madaming seller. Yun po ang ibig sabihin nun. So bakit kailangan naintindihan niyo yan? Kasi syempre, kung ang negosyo natin ng pagpo-forex ay makabili habang mura, naintindihan niyo po, tapos maibenta sa mahal, alin ang bibilhin niyo po na currency? Yun po bang pataas o yung pababa? Mga kapatid, Pataas po. very good. So, Pababa. kung ang basihan, oy, may pababa. Teka lang, sino sumagot ng pababa? Hallelujah. Jojo. Kapatid, ang pagbili is kung alin yung tataas pa ang value ha. Lugi ka doon. Pag bumili ka, tapos bumaba yung value, pag binenta mo ng mas mura, lugi. Yun po ang ibig sabihin nun, kapatid. Ha? So, pag bibili, ang titingnan nyo ay kung alin yung patas na value. So, ang tanong, kung ang paggalaw ng currencies o value ng currencies ay ipinapakita ng mga candlestick, kailan kababay? Pag mapula o pag maberde? Pag Kapatid, maberde po. very good. Paano pagka, halimbawa, di ba sabi natin, hinuhulaan natin. Di ba, inaalam natin kung kailan ka bibili. Anong ibig sabihin nito sa'yo? Pag nagkita ka ng ganito, mas malaking possibilities na tataas pa. Pero pag nagkita ka ng ganito, ala ka, parang alanganin na kasi may lumalabas ng nagpupush ng quote currency o yung mga nasa sell side. Kuha nyo kapatid. Di ba? Oo. Naintindihan nyo po. Maliwanag po ba? So pag nakita naman kayo ng ganito, di ba? So kung ikaw ay nakasell, ang hanapin mo itong ganitong candlestick o di kaya ito. Ito yung tinatawag na momentum candlestick o yan yung mga hanapin nating candlestick bago tayo pumindot ng sell o ng buy. Ganun po yon. Okay? So ito naman po ang tinatawag na, teka lang po Doji. Ito naman, yan po yung dito po nag-open, ang price bumaba, tumaas, tapos nag-close sa same price. So, sa iba pong mga teacher ng ng forex, madami pang iba't ibang ibig sabihin niyan.
like for example, dragonfly, sabi nila, pag dragonfly, mag-reverse pababa ang market. Pag gravestone, magre-reverse pataas ang market. Kasi pag dragonfly pataas kasi ang tutubi daw ay palipad. Ang gravestone ay palibing, di pa baba. Naintindihan niyo po. Pero sa akin, hindi po ganyan based sa aking experience. Sa textbook ganon, pero sa experience ko po, hindi. Babasahin mo kung ano yung kulay before the doji at after ng doji. Pag ito red, tapos green, pataas po yun. Pero pag red, tapos sumunod red, di pa baba yun. Kuha niyo po. Ganun po siya. Pag halimbawa naman ay dito ay green, tapos green, pataas po yun. Kuha niyo po kapatid. Maliwanag. So napakadami pong mga candlestick pattern para malaman natin kung magbo-bullish na ba yung market o magbe-bearish. Again, pag magbo-bullish, ibig sabihin tataas yung value ng currency. Pag magbe-bearish, bababambal yung currency. Pero sa akin po, ito lang yung aking ituturo sa inyo ngayong gabi. Kasi para sa akin, ito yung may pinaka-accurate, no, na result. Hindi ko po sinasabing 100%. Pero most of the time, kapag nagkikita po ako ng bullish engulfing pattern, meaning dalawang candlestick, na yung sumunod na candlestick, doon sa maliit na candlestick, is completely engulfing the first candlestick. What do I mean by that? Completely na mas malaki yung second candlestick doon po sa red candlestick. Ibig sabihin, yung kanya pong high at low, na-cover niya po yung buong unang candlestick. Naintindihan niyo po, ganyang itsura. Pag nakita kayo niya, tapos red to green, yan po ay bullish engulfing candlestick na nagpapahiwatig na kung bago siya lumabas ay pababa ang value ng currency, puro pula, tapos biglang lumabas yan, yan po ay nagpapakita na magkakaroon ng reversal movement. Kuha nyo. Anong tulong sa inyo yan? Kung kayo ay nakasell, kuha, tapos biglang lumabas bullish engulfing, kuha nyo po. Possibility, tumaas na po yung value ng currency. Kuha nyo po. So, ang next po dyan is yung morning star. So, yan naman po ay binubuo ng tatlong candlestick pattern. Mayroong isang red candlestick, followed by smaller candlestick. Ito po ay pwedeng green or pwedeng red. Pero basta yun pong third candlestick ay nag-close above ng kalahati ng red candlestick, yan po ay morning star. At nagpapahiwatig din po yan ng reversal. Kopya. So, anong ibig sabihin yan? Whether engulfing, kuha nyo po, or morning star, ito engulfing, or morning star ang makita nyo, no, reversal po yun. So, kung kayo ay tumitingin ng pagbili ng isang currency o currency pairs, no? Gusto nyo mag-buy, hintayin nyo munang lumabas ang alinman sa dalawang iyan bago po kayo mag-buy. So, engulfing, patapusin nyo muna ito, no? Natapos na close, nagpalit ng candlestick, tsaka po kayo mag-trade ng buy. The same with the morning star. Maliwanag po ba mga kapatid? Kuha. Kung kayo naman po ay magsisell, hintayin yung lumabas yung bearish engulfing, which is composed by two candlestick pattern, na yun pong second candlestick is a red candlestick, ang first candlestick is a green candlestick, wherein yun pong second candlestick ay far bigger than the first candlestick, including yun pong wicks. Kopya. And then, kung walang bearish engulfing, ang i-check nyo po ay evening star, which is yung closing po na price ng third candlestick is below the 50% ng first candlestick. Again, ito po ay green candlestick, ito ay pwedeng red, pwedeng green, tapos ito po ay red candlestick, and yung price is lower than the 50% or half of this candlestick. Maliwanag po mga kapatid. Kuha.
So yan po ang isa sa Oo. inyong titingnan para alamin kung tataas o bababa pa ba ang presyo ng isang currency or currency pairs. Aside from that, dapat din po nating alamin kung saan nandoon yung mga price o ano yung mga price kung saan every time na dumadating dun yung presyo ng isang currency ay nagre-reverse na ito. So yun po yung tinatawag na support and resistance. Parang sa sili, sa ngayon po, ang pinakamataas yatang naging presyo ng sili ay 220. 220 ba? Tama ba? 1,000 yata, umabot yata yung 1,000 yata ang kilo ng sili. Ano po mga kapatid? Dito sa Pilipinas. So, pag dumadating doon sa presyo na sobrang mahal na, ano nangyayari? Wala nang bumibili. Kaya pag wala nang bumibili po mga kapatid, ang nangyayari ay bumababa na ulit. So, yung pong level na yan po yung acceptable level ng price. So, pag nakita nyo yan sa chart, uy, mag-ingat na. Pag nandito na, yung price, hindi ibig sabihin, mag-sell ka na. Ibig sabihin, huwag ka lang mag-trade ng buy. Kasi possibility, bumaba na siya. Pero tulad dito, hindi 100% na pagdadating dito sa resistance, bababa na. Possible pa din yung mag-break. Kaya ang pinaka-safe na paraan ng pagtingin sa support and resistance ay hindi yung itinuturo ng ibang trader na pag lumapat daw ng resistance, sell ka na. No. Kung magbabay ka dito, hindi pagdating doon magsisell ka na. Ang gawin mo na lang kung dito ka mag-buy, maglagay ka ng stop loss doon. Kuha nyo. Pero hindi yung pagdating doon ng price, sell ka agad. Hindi. Andun lang yung stop loss mo. Kasi alam mo na posible nang pag dito ka naglagay, hindi na makakating yung iyong TP. Sorry, TP pala. So dito ka magbabay, doon ka maglagay ng TP. Kuha nyo po. Huwag dun sa above ng resistance. Kasi alam mong hindi na makakating yun eh. Posible nang bumalik. Kuha nyo kapatid. Kuha. Naintindihan? Oo. Ano yung TP? Oo. Idagdag ko na yun mga kapatid ha. Kahit wala hindi sa slide, dagdag ko na. Ganito po kasi yan. Okay. So halimbawa kapatid. Ito yan. Ganyan. Sabi ko, kunwari hindi ko pa ito nakita. Di ba? So sabi ko, pag ako'y magbabay, halimbawa hindi ko pa nakita, lalagay mo yung magte-trade ka halimbawa dito. Hindi, alam ko na. Punta tayo 1 minute. Punta tayo ng gold. Teka lang. XAU gold. Ito magalaw kasi po ang gold eh. So kaya magandang pang example. Okay. Yan. So halimbawa, nandito tayo. Yan mga kapatid. Yan, kaya nasa gold. Yan. So, halimbawa dyan mga kapatid. Hindi natin alam kung ano magiging galaw, di po ba? Pero alam natin na pataas siya. Naintindihan niyo kapatid? Kuha. Tama ba? Nakita niyo pataas? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Anong ibig sabihin? Bullish o bearish? Bullish po. Bullish. Pag bullish, anong position? Buy. Buy. Ang gagawin natin? So, tutuko sa inyo yung tamang paraan pero ngayon, hindi ko muna explain. So, halimbawa yan. So, magbabay ako halimbawa dito. Halimbawa lang, mamaya magbabay. So, ito po, itong kulay pula nito, yung stop loss. Ibig sabihin, ang tawag dito, magbabay ako ng gold sa gold USD na pairs sa presyong ito. Which is, ito yun, 4819.055. Tingnan nyo po yung gilid 4819.105. Magbabay ako doon. Pero, pag bumaba hanggang sa presyo, no, na, eto po, 4815.562, inuutusan ko ang broker na isell na yung binili kong gold. Kasi ibig sabihin, lugi na ako doon. At ayokong mas malugi pa. Kaya ang tawag doon ay stop loss. Pero kung halimbawa naman, tumaas ang value ng gold. Okay? So sabi ko po, tayo po kasi ay 1:2 to 1:3. Kuha nyo po. So dahil yun yung pinakamataas na naabot,
'Di ba? Tapos yung sumunod, mababa na. Eh di hanggang doon na lang, mataas na. Hindi ko na ilalampas. Hindi ko na gagano'n kasi yun nga, hindi nakaabante doon eh. O dito may lagay. Yung sa resistance na pinag-aaralan natin. So ngayon, dito ko ilalagay. So 1:2 yung risk-reward ratio. So pag naman po yan, no, mga kapatid, ay umabot doon sa value na 4,826, automatic naman po, inutusan mo ang broker na isell na din yung binili ko na gold kasi pamula dito hanggang doon kumita na ako. For example, pang ganito po para makita nyo. So, dito sa tool actually, baka lang ma-illustrate ko. Hanggang doon, yan po ay 716 pips. So, kung ang trade ko ay $10 per pip, halimbawa lang, so times 716, yung buong galaw po na yan, na pwede yung possible 5 minutes lang, kasi 1 minute per candlestick, pwede 2 minutes lang, kinita mo na yon. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, napakaan ng pagkita sa Forex. Kopya mga kapatid. Okay, yung mga nag-gold, kung naka-live tayo, pwede na kayong mag-buy, pwede na. Yan, paglampas. Yan, buy. Okay, so buy. Kunwari tingnan natin kung tama. Dito tayo nag-buy. Yan. Ay, buy. Tapos dito ang sell natin. Tingnan natin kung tayo kikita ngayong araw na to. Kunwari. So, hindi ako nag-entry pero sa analysis, ganon. Sino mga nagte-trade na? Anong tingin nyo? Panalo kaya yung trade natin na yan kung nag-entry tayo mga kapatid? TTP po yan. Yan, no? Ang lakas yung paniniwala. Salamat sa Diyos. So, ganun lang po siya. So, pag-aaralan po natin yan sa mga susunod na araw, paano babasahin at paano alamin kung mag-buy or mag-sell. Kopya. So tonight, ang pinag-aralan muna natin is paano malalaman kung paano kumikita sa Forex. And pangalawa is kung paano basahin ang direction ng paggalaw ng currency sa market. May natutunan po ba kayo mga kapatid? May natutunan po? Opo. Okay, yung mga iba, parang walang natutunan yung iba mga kapatid. May natutunan po ba? Meron po. Okay siya. Yes po. Salamat po sa Diyos. So mga kapatid, hanggang dun muna po tayo. Okay lang po ba? So loobin po ng Panginoon ay makapag-aral po ulit tayo bukas. Ang pag-aaralan man po natin is yung actual na strategy na kung paano mag-trade. Okay? So for the meantime, doon muna po tayo. Okay? So una po na tagubilin ko sa inyo bukas ng umaga ay mag-ano po kayo ng trading view. Gawa po kayo ng account, trading view. Okay? So sa GC mga kapatid, yung mga na-invite po ninyo na nag-join ngayong gabi, pwede nyo pong i-add sa GC, no? Para kung magtuloy-tuloy sila, maunawaan nila kung saan tayo pwede nag-uusap-usap, no? And then doon ko din po ibibigay mga kapatid yung atin pong yung ating ah, yung prompt, no? And at the same time, yung mga link na pwede nyo gamitin, yung sa trending view, no? Kung halimbawa kayo po ay may account na sa WeGolden, kayo po ang magbigay ng link ninyo, no? Para kung halimbawa kayo po ay mag-decide, no, na mag IB, no? Ay maging ano po nyo sila, maging account nyo po sila, hindi aking account sa inyo. Para kung magtuloy sila, kayo po ang magpaprofit doon po sa komisyon sa pagiging IB. Okay po ba? Maliwanag po yon? Maliwanag? Uy, yung iba dyan Ano gustong po? mag-entry Nanghihinayang, hindi nakapag-entry. Parang magtitipi nga yata ilan to? Ilang pips to? 600. 700. Oh, 600. 600 ano po? 638 pips. Dito tayo nakapag-start. Ayun. Ito kasing entry natin dito. Yan. 638 pips ko. Ayan, di nakapag-trade ang Kuya Tan. So, salamat sa Diyos. Tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Loobin nawa na kayo po ay magpatuloy. Okay? Maliwanag po ba? So, meron pa po ba kayong mga tanong mga kapatid bago po tayo maghiwa-hiwalay? O pagmasdan natin to kung magtitipi. Kakapalakpakan.
Brotnan, yung Opo. order block po ba pag mitigated na pwede nang hindi i-mark Opo. yun? Huwag nyo na pong i-trade yon. Okay po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Okay. So, although hindi naman po absolute yun na laging hindi na binabalikan kasi madaming pong pagkakataon binabalikan pa din. Yan po. So, habang nag-i-start pa lang po kayo, kayo mismo pumansin kasi yung accuracy po nung ganong textbook na knowledge doon ay nagdidepende din po kapatid sa currency pairs. Meron pong mga currency pairs na high accurate po na pagka na-mitigate na hindi na binabalikan. Pero meron namang mga currency pairs na binabalikan po ng multiple times. Kuha po mga kapatid. Okay po. Salamat po Yung sa iba Diyos. may tanong pa? May tanong pa po ba? Okay. So kung wala na pong tanong mga kapatid, i-share ko lang po ito sa inyo. Wag po sana kayong wag niyo po sana masamain, pero ito po ay ginagawa ko every training. So para po sa kapurihan ng Diyos, no. Sabi po sa Ecclesiastes 9:10, anong makita mo ng iyong kamay na dapat gawin? Gawin mo ito ng iyong buong lakas, no? So, of course, pagkagaling sa Bible, ibig sabihin ng makita ng kamay, yun ay mga bagay na mabuti. So, kung yun ay mabuti, nakita mong mabuti, gawin mo ng buong lakas, no? Kasi minsan, kaya hindi tayo nagtatagumpay, kasi yung opportunities, pinakita na ng Diyos, ibinigay na sa kamay, pagkatapos, wala namang ginawa. Kuha niyo po. Naintindihan niyo po ba yon? So, salamat sa Diyos, may pagkakataon na pinapayaram sa atin. Kung ito ba nakita nyo na bagay na makatulong sa inyo, no, ay sabi sa Ecclesiastes ay gawin mo ito ng iyong buong lakas. So, yun lang po mga kapatid. Maraming maraming pong salamat sa Diyos sa inyo pong mga buhay. Nawa ay magkasama-sama pa tayo sa araw ng bukas. At ingatan tayong palagi sa ating pagpapahinga. Maraming pong salamat. God bless you all mga kapatid.